The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor Sorry, Brad. Jeff. Itong ating kaibigan dito, kung saan dinadala ang usapan. Sorry po, Pastor. Lahat Oo. daw sila nagmamadali. Sabi ko, sino nagmamadali? Oh, yung iba kasi Yung nagmamadali Brad, siguro. Oh, yung iba siguro Yung nagmamadali. yung tour bus na nagagamit ko pag ako'y nagli-lead ng mga biyahe sa abroad. Ang galing din, Brad Ted. Namo-monitor yung ilang oras sila nagmamaneho. Oh, ng wow. gobyerno, kung ilang oras nagmamaneho yung bus. So kaya kailangan at a specific time, kailangan talaga yung driver kahit na gusto mo mamamahinga. Tapos certain number of hours lang, hindi mo pwedeng questionin. Kasi nakikita raw dun sa trip ticket nila something na itong limitasyon lang ang isang driver magmaneho. Oo, Ilang hindi oras pwede sila lumagpas. So, kumbaga, mahigpit ang implementasyon. Enforcement. Napakahigpit. Enforcement lang po ang kailangan. Kasi baka doon marami silang driver. Dito kulang tayo, di ba? O problema yung truck drivers, problema yung bus drivers. Yun din isa pang issue. O sige, so bago natin pag-usapan tong issue ng mga drivers, ito po ang driver natin Yan. tungo po sa kaayusan ng ating kaisipan. Brad Jeff, go ahead. Pastor? Yes. Brad Ted, na ipangako ko nga na sa mga susunod na araw, siguro simulan natin ngayon yung pundasyon. Ano ba talaga magkaroon ng pag-asa ang isang bayan? Kasi po sa panahon ngayon, hindi lang naman ngayon, lagi naman pagkaginto eleksyon, lahat naman tayo, naghahanap tayo actually ng tunay na kaunlaran, kapayapaan, kaayusan, and then madalas sinaasa po natin sa mga leader, of course, ng bansa, ng ating barangay, na nangangako ng pagbabago. No? So, may korupsyon, kaguluhan, pagkalito sa ano ba talaga yung moralidad, So marami tayong mga desire sa bansa natin na pagpalain. Politiko, ekonomista, aktivista, may kanya-kanya mga solusyon yan Pero alam niyo po, ang salita ng Diyos ang tunay na pagpapala, sabi doon sa salita ng Diyos, nanggagaling daw sa Diyos at hindi sa tao o sa sistema. Sabi po sa mga awit 33, versikulo 12, okay? Ang verse na to, sabi po, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. At mapalad ang mga taong pinili niya na maging Kanya. So sabi din po rito, ang tunay daw na pinagmumulan ng totoong blessing ay si Lord. Hindi po sistema, hindi po yung tao, hindi po kung tayo demokratiko o kung ano man. Blessed is the nation whose God is the Lord. Maraming tao nagtitiwala po sa gobyerno, sa ekonomiya, militar. Ngunit malinaw po sa Biblia ang pagpapala po, yung tunay na pagpapala ay nagmumula po sa pamumuno ng Diyos. Kapag po Diyos ang sentro, yung righteousness and justice po nagiging foundation po ng lipunan. Sabi rin po sa isang Proverbs. So parang nakatayo po yung isang bahay sa pundasyon na bato, matatag to. Pero nakatayo lang sa buhangin, pag dumating po yung krisis, kung leader po yan at walang Diyos, pag dumating ang temptasyon ng korupsyon, kakainin po ng buhay yan. Pangalawa po, pinapangarangalan daw ng Diyos ang bayan na kumikilala po sa Kanya. So pinili po ng Diyos ang Israel, pero ito pong prinsipyo na to sa Biblia ay applicable po sa lahat ng organisasyon, whether pamilya or sa malaki nga pong scale na bansa. Hinahanap daw po ng Diyos yung mga taong hindi lang tumatawag sa Kanya, kundi sumusunod sa Kanyang mga utos. Kaya nga po yung bansang Nineveh, kung saan po si Jonah kinain ng pati, kasi ayaw niyang puntahan, pero nung inilabas po siya sa balyena, pinatawad po ng Diyos ang Nineveh at pinaunlad niya po ito. Nung naghingi ng tawad, during that time, ang hari ng Nineveh. At pangatlo at ang end po, nagsisimula ang pagbabago ng bansa sa sarili po, individual, lalaki po yan sa pamilya, sa barangay, and eventually po sa bansa. Ang tunay na pagbabago ay hindi po nagsisimula sa taas, kundi sa loob ng tahanan at personal na buhay. Kapag ang bawat individual po at pamilya isinuko ang buhay kay Kristo, makikita na ito yung epekto sa buong lipunan. So ang personal pong pagsunod kay Jesus o sa Diyos ay may pambansang epekto. Hindi natin pwedeng asahan na magpasailalim sa Diyos ang bansa kung tayo mismo hindi nagpapasailalim sa Kanya. Ang weird lang na minsan nag-expect ka sa politiko mo na tumino kung tayo mismo nag-uwi ng coupon ban sa opisina natin, di ba? Parang ayaw mong korap yung politiko mo, pero ikaw, personal, nandadaya ka sa tax,
maliit lang naman, pastor, ininako nila malaki. So siguro po tanungin natin yung sarili natin. Ang Diyos ba nasusunod sa ating mga desisyon personal sa buhay? So ginagawa ba natin yung tahanan natin bilang sentro ng pagdadasal, pagsamba at pagpapakumbaba? At magpakita tayo ng magandang ehemplo sa ating unang mga anak, pamilya, kasambahay. At lalaki po ito, makikita ng opisina, makikita sa bayan, at eventually makikita po yung epekto sa buong bansa. Makikita mo ang sitwasyon ng bansa, kung anong sitwasyon ng bawat individual at bawat pamilya. Kasi po, it's the basic unit of society. Kaya medyo suntok sa buwan tong payo ko at I'm sure marami madi-disappoint. Pero umasa na rin po tayo sa maraming leader ng bansa. Tama po ba? Pero ang dami pa rin nating mga frustration. Kung tayo po individual ay hindi magpapasailalim sa liderato ng Diyos, baka po ma-frustrate lang tayo kung iaasa natin sa isang leader ng bansa, ng barangay, ng city, ang pagbabago ng ating bayan. Ang pagbabago po ay nagsisimula sa atin, individual. Isailalim po natin sa liderato ng Diyos ang ating buhay at mag-iiba ang ating mga desisyon. And eventually, who knows, yung buhay mo magsisilbing ehemplo sa mga tao nakakakita sa paligid mo. Sabi sa Salmo 33, versikulo 12, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon at mapalad ang mga taong pinili niya na maging kanya. Tayo manalangin. Panginoon, malapit na po ang eleksyon next week at simula na naman po ng aming mga gagawing paghahalal. Lord, as much as umaasa kami sa tao, alam naman namin, Lord, na ikaw nag-appoint din, ikaw din naman, Lord, nagtatalaga ng mga leader ng bansa. Kaya, Lord, dinadalangin lang namin, magkaroon kami ng wisdom na kami muna, Lord, yung individual naming mga buhay ay pamunuan mo. Bago kami mag-desire na pamunuan ng aming bansa ng isang tao o mga grupo ng mga tao. Kaya, Lord, today, dalangin namin magkaroon ng pagbabago sa aming individual na pamumuhay. Dahil alam namin inilimbag ito sa aming mga salapi, itong particular na verse na to, dahil alam namin na araw-araw hawak namin ang verse na to. Everyday na umahawak kami ng pera. Dahil ito'y nakalimbag as a testament of our faith that blessed is the nation whose God is the Lord. Salamat po sa mga individual na nakikinig ngayon na magkakaroon ng unti-unting pagbabago. Munti man ito, eventually lalaki rin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Lord, we pray again para po kay Brad Jeff. Lagi po siyang aalagaan at gabayan sa kanyang pagmimisyon sa aming programa at sa kanilang simbahan. Lord, salamat po muli sa aming pakikinig sa napakagandang aral mula po sa aming Punta Daily Brad. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad, muli sa ating paalala and looking forward tayo bukas Thursday sa ating pa rin pong edisyon ngayong linggong ito ng pagpapaalala at magbibigay aral po sa lahat ng mga Pilipino na lalahok sa paparating na halalan. Okay, Brad? Brad, meron lang akong malungkot lang din na balita sa pamilya namin kasi para rin ma-announce ko na rin baka may mga kaibigan. Tatlo lang kasi magkakapatid sila, Grace, yung aking asawa. Panganay siya, may sumunod na lalaki, and then yung bunsong babae. So, unfortunately, yung bunso po si May ay pumanaw kahapon kasama ako, Brad, sa ospital. Single siya, 49 years old. Nag-birthday lang nung May 1 at nagkaroon nga po ng cardiac arrest. So, may mga kaibigan siya sa kanyang eskwelahan na pinag-aralan, si May Angela Alvarado po, ay pumanaw po sa cardiac arrest. So, Brad Ted, nandun ako. At ang inaalala ko ngayon, yung biyanan ko, madalas kami nagjo-joke about sa biyanan. Pero si Mami Angie po ay 75 years old. Pero malakas pa naman, Brad Ted, ang aking biyanan. Nagmamaneho, very physically fit. Kaya inaalala lang namin siya kagabi, alas 4 ng hapon namatay yung aking hipag. Nag-iisa kong hipag for 30 years. Kaya medyo mabigat din kay Grace, ang aking asawa. At pagdasal na lang niyo po kami at hopefully mapalampasan to, lalo na yung biyanan ko na iniintindi ko ngayon dahil mabigat din sa isang magulang na mauna yung anak. So, Ted? Biglaan lang ito, Brad? As in, hindi siya, walang confinement, biglaan lang? Last week, Brad, Ted, Tuesday din yon, nagkaroon siya ng cardiac arrest while dialysis patient. Okay. Mga isang buwan na siyang dinadialysis, Brad, Ted, sa isang ospital dito sa maliit na ospital dito sa Marcos Highway. So habang dinadialysis, nag-cardiac arrest. So matagal din nalapatan dahil medyo maliit yung ospital. So mga 15 minutes siguro
Pero mahina na rin, Brad Ted, ang puso dahil meron siyang congenital heart disease mula nung pagkabata. So, but of course, si Lord, the Lord gives, the Lord takes. Blessed be the name of the Lord. Yun na lang Amen. din ang Amen. aming Amen. pinanghawakan. Amen. Mabigat, pero Oo. may mga nangyayari sa buhay. Isang linggo, Brad Ted, sa ospital. Nilipat pa namin sa isang mas malaking ospital. Okay. Brad Jeff, tanggapin niyo ang aming taos-pusong pakikiramay and we pray nga, lalo na sa pamilya ng iyong misis dito sa kinakaharap na pagsubok and muli, opo, ang aming pong pakikiramay at nasa Panginoon po ang lahat ng pagpapasya at lahat ng biyaya. Amen. Salamat na marami, Brad. We'll catch you tomorrow. Maraming salamat, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Brad Jeff Eliscopida sa ating po The Daily Brad.